Pag tinanong kayo, sino sa mga anak ni Israel ang pinakasikat? I know sa mga taong somewhat familiar sa Bible, ang isasagot natin is si Joseph, diba? Of course, si Joseph kasi lalo na sa mga kwento na sikat sa mga bata. Diba? Si Joseph, favorite ni Jacob, ni Israel, diba? Diba siya pa nga yung yung coats of many colors na binigay ng tatay niya, diba? Yung robe, siya lang yung binigyan ni Jacob ng tatay niya. Kasi nga siya yung favorite. And siya din yung anak ng asawa ni Jacob na love talaga niya, diba? And then, si Jacob din yung may ability na nakakapag-interpret ng dreams. Diba? Siya din yung kinapi ng mga kapatid na binenta siya, tapos napunta sa isang malayong lugar, tapos yumaman. Diba parang pambida talaga yung niya, yung kwento niya. Tapos naging pa siya, na-imprison pa siya, diba? Tapos yung nangyari sa kanya sa prison, napakagandang example. Nalaman ng king na marunong siyang mag-interpret ng mga dreams, kaya nga nakuha niya yung loob ng king, diba? So yun yung sasabihin, ang isasagot ng mga tao na kung sino yung pinakasikat sa 12 sons ni Jacob. But then, sino sa magkakapatid yung magkakaroon ng descendant na greatest kings sa Bible and magiging great grandfather ni Jesus? Is it Joseph? Diba hindi? It's Judah. Si Judah yung magiging lolo. Siya yung pagmumulan ng Messiah. So bakit si Judah? Si Judah na hindi naman yung panganay. Kasi before, diba yung mga panahon yun, yung panganay, yung parang pipiliin. Siya yung panganay, yung laging parang may privilege, yung birthright nga, diba? So, bakit si Judah yung napili ni God na pagmulan ng Messiah? So, siya yung pinili because yung quality niya na i-display niya. So, one of those qualities, first is, nung nagpa-plan yung magkakapatid na patayin si Joseph, siya yung nagsabi na, huwag nila natin patayin, ibenta na lang natin. Diba? So, sa lahat ng magkakapatid, sa 10 na yun, siya lang yung nag-oppose. Siya yung nakaisip na wag na lang. I know it's not good, bad pa din siya. Pero in a way, siya yung nagligtas sa buhay ni Joseph, diba? Second is, nung time na nabenta na nila si Joseph, alam niyo ba na siya lang yung kinakitaan ng sobrang pagkakonsensya dahil sa ginawa nila? Bakit ko nasabi na parang siya lang yung sobrang nakonsensya? Kasi nagsolo siya, nagpakalayo-layo siya, in-isolate niya yung sarili niya. Siguro dahil nakakonsensya siya, or dahil na rin ayaw niyang makita yung tatay niya na sobrang nagmumurn para dun sa favorite child niya. Ito yung third na dinisplay niya. Nung time na nagkaroon ng famine, tapos napunta sila sa Egypt kasi nga bibili ng food for the family. Silang magkakapatid yun, di ba? Ito yung time na nandun na siya ulit sa mga relatives niya, magkakasama na ulit sila. Itong si Joseph, syempre nakilala niya yung mga kapatid niya, pero siya hindi siya nakilala kasi syempre mayaman na siya, iba na yung itsura niya. So hindi siya nakilala, and gusto niyang i-test yung mga kapatid niya. Alam niya na may isa pang anak na hindi kasama. Yun yung talagang kapatid niya, kapatid na buo, si Benjamin. Tapos pinapunta niya doon
And then, ang ginawa niya ng parang test na may mawawala. Tapos ilalagay niya dun sa mga gamit na ang nagdadala ay si Benjamin. Ang ginawa ni Joseph, sinabi niya sa mga servants niya na halugugin niya yung mga gamit ng mga lalaking yan. And yun nga, nakita nila na nandun yung parang cup, golden cup sa sack ni Benjamin. And syempre, sabi ni Joseph, kailangang ikulong si Benjamin. But then, alam niyo kung sino ang nagsabi ulit na, teka, wag na lang yung batang yan. Ako na lang yung gawin mong servant dito. Ako na lang yung i-punish or kung anong dapat gawin kay Benjamin. Siya na yung umako. Alam niyo kung sino? Syempre si Judah. Yan yung mga nakita ni God sa pagkatao ni Judah. Kaya siya yung pinili na maging great-grandfather ni Jesus. So kung iisipin mo, pag ang tao ang iisipin si Joseph dapat. Kasi alam mo, kahit ako noon dati, sabi ko, bakit si Judah? Ba't di si Joseph ang pinagmulan? Kasi nga, yung tingin ko is pang makasanlibutan. Pero si God, ang tinitingnan niya is yung heart. Yung heart, yung transformation ng heart na yung isang tao ay nagkasala. But then, nagbago. Yun yung nagka-capture ng heart niya. Kasi hindi talaga siya naghahanap ng taong perfect. Ang hinahanap niya is yung taong magkamali man ay nagre-repent tapos gumagawa ng mabuti after magkasala. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng kwento.